Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca Diaguilar at ito po ang aking Day 230 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Paano ka magpapasalamat sa Diyos kung madami kang problema? At ang topic natin ngayon ay Providence. Sabi po dito yung concept na Providence is a doctrine that God governs all things at all times. He not only created the universe, but also sustains it, directs it, and works through every detail. Great or small for His purposes, God's meticulous sovereignty He upholds, directs, and ordains all things, from the rising of the sun to the fall of a sparrow. God's providence is not random or cold. It is personal, wise, and good. For the believer, this truth brings deep assurance. Nothing happens outside the control of our loving Father. At ang Bible verse po natin matagpuan sa Matthew chapter 6 verse 26, Look at the birds of the air. They neither sow or reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Sa Tagalog po, tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapos o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? At ang teachings natin ngayon ay number 1, God sustains the universe down to its tiniest atom. Ito po, kahit yung tiniest, pinakamaliit na atom, talagang susustain pa rin yun ng ating Panginoon. Talagang kaya niya yung abot pa rin yun ng kapangyarihan niya, na kaya niya pa rin yung i-control, kumbaga, diba? Lahat talaga, kasi wala naman talaga yung posible sa kanya, kasi siya yung creator, diba? Siya yung makapangyarihan sa lahat, anak siya ng Panginoon, ng ating Diyos, diba? Kaya hindi mo pwedeng limitahan kung anong kaya niyang gawin, dahil lahat name it, diba? Parang gano'n, kaya niyang gawin. And number 2 po, God directs all of history to His ultimate purpose. Ito po, yung history, diba, hindi na direct yun natin, ginagabayan niya kung paano mangyayari yun, kasi may purpose nga siya sa lahat, diba? Lahat ng nangyayari sa ating buhay, kahit na sa tingin mo imposible, pero posible pa para sa ating Panginoon, kasi ganun siya simula umpisa hanggang dulo, alam niya na yung purpose na ibibigay sa bawat isa. And number 3 po, God governs over the presence of evil. Ito po, talagang walang makakatalo sa ating Panginoon, kahit anong kasamaan pa yan. Kaya kahit na namamayagpag pa rin yung kabutihan ng ating Panginoon, yung kayang-kaya niya yung labanan, nananaig pa rin talaga yung kabutihan sa kasamaan na tawag nito, mas lamang yun, kahit na hindi natin makita sa isang bagay yung kabutihan, pero ang ating Panginoon nakikita yun, na parang puro bad day ka lang, pag puro bad day ka na, puro parang ang tawag nito, masama na yung araw mo, ganun pagising mo pa lang, pero hindi natin alam na may good side yung time na yun, at may purpose lahat yun, kaya nangyayari. And number 2 po, and the application naman po pala para natin tumapay sa itong buhay na buwan, glorify God for His providence care. Ito po, isambay natin, itaas natin yung pangalan ng ating Panginoon, talaga i-share natin yung gospel sa ibang tao, para kasi diba, ganun, dahil sa pagmamahal niya sa atin, kaya marapat lang na ibalik natin yun sa kanya, parang yun man lang yung kapalit natin sa lahat ng sakripisyo at pag-ibig na binibigay niya sa atin. And number 2 po, grow in God's sustaining grace daily. Ito po, talagang mag-grow tayo as yung sa spiritual natin, yung connection natin, yung relationship natin sa atin pa. Talagang, kasi diba, yung ano man lang yung, diba, araw-araw tayo nakakain dahil sa grasya ng ating Panginoon, lahat ng blessings na binibigay, hindi niya tayo pinanggagamutan. Kahit na hindi tayo karapat-dapat dahil mga tawag dito, dahil mga makasaranan tayo, pero sa pag-ibig ng ating Panginoon, talaga grabe niya tayo mahalin, hindi niya tayo pinapabayaan. And number 3 po, give thanks to God in all circumstances. Ito po,
lahat, hindi talaga pwedeng wala kang maisip na ipagpapasalamat sa ating Panginoon. Kasi lahat ng pagpapasalamat mo sa Kanya, ultimo pagising mo pa lang sa umaga, diba, thank you Lord na agad yun. Kasi panibagong pag-asa, panibagong buhay, makikita mo, makakasama mo yung pamilya mo, makakabanding mo, diba? Kaya yun pa lang, pagising, pagmulat mo pa lang sa umaga, thank you Lord na agad. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag po natin itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.